Handa na ba kayong matuto? Alright guys, ang gagawin natin ngayon is simple basic exercise kung paano mag-layout and mag-design. So hindi pa ito yung pinaka main course, no? Kasi i-discuss pa natin lahat ng mga design na ginagawa. So let's say ito muna exercise natin based doon sa ating tinackle na topics. Okay, ang isang flyer is half of 8.5 by 11 or a coupon band. Okay? Pag finold mo yan, this is one flyer. Which is ang size ng 8.5 by 11 ay i-divide mo into 2. So, gagawa tayo ng document. Again guys, kailangan precise ang ating sukat. Okay? Sa paggawa ng bagong document, kung magsisimula ka na ng artboard mo for the design, create new. And then, andito yung size. Ano ba yung kalahati ng 8.5? So, it will be 4.25 inch. 11, kalahati ng 11 is 5.5. 5.5 inches. Patayo. Resolution. Guys, ito, babantayan nyo to. Pixels per inch. Ito yung napakahalaga. Kailangan 300. That's the minimum high resolution, good quality for prints ng kahit anumang layout or design. Color mode, RGB. Most people decide to compose in RGB kasi mas mas magaan ang pag-edit at maganda ang kulay. Well, that's true. But then, the process after mo yan ma-design, saka mo i-convert into CMYK pagka magpiprint na, then baka magtaka ka, mag-iiba ang kulay. So might as well, I decided or I will suggest better compose in CMYK color. Kasi yan ang proseso natin for printing. Okay? 8-bit, that's it. White yung ating background. Okay, yun lang yung gagawin natin. Yung size, napakahalaga. Kailangan precise and tama yung ating sukat. Then, create. Then, you have your artboard na kasing laki nito. Alright? So, save as natin siya. Save as. Trial. Exercise. Flyer. Okay, wag niyong kakalimutan. Kailangan matatandaan niyo kung ano yung ginawa niyo yun na pangalan. Okay? Alright. So, ito na yung ating artboard. Kung mapapansin nyo, dito sa taas, pag tinouble click nyo, yan ang ating ruler. Okay? Since ngayon sa layout na yung gagawin natin, na exercise, tuturuan ko na rin kayo dito ng konti. Okay, so, ang ruler natin is either inches, centimeters, millimeters. Okay? Yan lang. Hindi na ginagamit yung points, picas, and percent kasi masyado nang mabusisi yan. Inches. Okay. Type is points. Alright. Then, okay. So, mapapansin nyo, mas lumaki na siya. Kasi, ayan na. Accurate yan, guys. 4.25. Then, 5.5. Okay? Tapos, ito, di bale sa ano na yan, yung technical na layout para sa pag magpiprint na. Okay, naalala nyo kung anong ginawa natin na background, di ba? Gumawa tayo ng using this gradient tool. Gradient, then dito, pinili natin is, eto, yung bluish pink. Okay? So, gagamitin natin from this background, lalagyan natin ng vanishing. Okay. Pero, mas gusto ko yung pink ang nasa baba. So, hahatakin ko lang siya pabaliktad. Holding shift para tuwid, para hindi siya baliko, yung takbo. Pero, ginagamit din namin yan. Ginagawa rin namin yan na slanted. Yan, like ganyan ang gusto kong takbo niya. Pero by this time, gusto ko straight siya.
straight graduation. Ay, sorry. Undo. Control Z pag nagkamali. Then shift, then drag. Okay. So meron na akong gradient fill. Pwede ko siyang pangalanan ng background color. Actually, pwede yung lagyan, pwedeng hindi. Pero based on the standard, mas maganda meron siyang label kasi natatandaan nyo kung alin yung ginamit nyo na yun. Kung alin yung layer niya. Okay. So, asan na yung ating image? Kailangan natin yung ating image kanina na pinagpa-practicean. Ito si ate. Na after nating linisin yung kanyang mga pimples. Okay. So, paano ba natin siya i-copy? Control A, means select all, copy, Control W, close. Then Control V, paste. Okay? Medyo nagsushortcut na ako this time kasi nadaanan na natin to. Alright, then transform. Alright. So, iaangat ko siya. Using move tool, kung mapapansin nyo guys, yung aking cursor, it's laging naandito sa move tool kasi yun ang safest for me. Kasi may mamove man ako, okay lang, ibabalik ko lang. Kasi pag naandito ako sa brush tool or ibang tools, baka mamaya na-sprayhan ko, hindi ko namalayan. Na-click ko, nagkaroon siya ng mancha nang hindi ko namalayan. Accidentally. But it happened a lot guys. Kaya ngayon mas kampante ako naandito sa move. Okay? Move tool, dyan ako nakatambay. Tapos pag gagamit na ako ng ibang tools, saka ko lang i-click and then saka ako babalik doon. Alright, so dito na itapal na natin yung ating babae sa ating modelo. Kung mapapansin nyo, putol. Pero sadyang ganun talaga. Hindi na natin kailangang dugtungan. Actually, pwedeng dugtungan yan pag mga ganyan. Ginagawa namin kung kinakailangan. Kasi for the sake of the visual, dinudugtungan natin using the clone. Diba? Kino-clone lang natin. Tapos pinapat natin yung daliri na maghulmang daliri. Then, saka natin gagawa ng selection and then saka natin i-clone para naka-shape siya doon. Okay, by this time, wag muna kasi medyo mas advanced na yon. Alright. So, ito na yung medyo mas kailangan ko, mas mahaba sana. Kaya lang, maliit yung, yung space na. Yung size natin is half of coupon band size, which is the flyer size. Okay? Alright. Yan. Isi-save ko. Control S. Layered yan. Or either way, dito. Save. Pero shortcut na tayo. Medyo may semi-shortcut na tayo kasi na-tackle na natin yung part na yan. Alright. So ngayon, gusto kong ilagay yung produkto or gawan ko muna ng layer mask ito. Ima-mask ko muna kasi gusto ko naka-fade yung nasa baba. Again, pag nasa mask, nagiging black siya. And then ngayon, mas makikita nyo na ng husto kung paano naglalaro yung ating proseso from the layers, okay? Ito dito talaga yan naglalaro sa layers. So gagamit ako ng ng ating gradient tool. Gagamitin ko yung black kasi ito yung ating pang-masking, black and white. Ay, sorry. Alright, so yan na siya. Baliktad. Okay. So gusto ko yan, yung vanishing na yan. Then ito actually, pwede pa itong i-adjust. Alright? Pansin nyo? Pwedeng i-adjust kung gaano mo kataas yung gustong na mamask. Ayun. Kung bakit yun ang kulay nun, kasi yun ang background natin na nasa ilalim niya. Tandaan kung ano yung nasa itaas or nasa ibabaw, yun ang makikita. Matatakpan yung nasa ilalim. So, kailangan yung pag-arrange mo nito, alam mo din. Alright? Baka mamaya magulat ka, hindi mo makita yung ina-adjust mo. Then, double-click natin. Pangalanan natin siya ng girl. Siya si ate girl. Ang babaeng maraming tagyawan. Alright. Then, huwag natin kakalimutan mag-save. Kasi pag biglang nag-brown out, wala kang UPS. Goodbye, creation. Balik sa umpisa. So, ayan. So, that's the basic. Alright. So, ipagpalagay natin na yung ating visual or ating produkto, di ba, din-drop out na natin kanina. Ito yon. Alright, na-drop out na natin. Nandito yan sa path.
Okay, kung natatandaan nyo, layers, channels, path. Napakahalaga niyan. Alright, so ito yung ating product. Okay, nag-i-inverse to dito. Kaya, i-inverse natin siya. Select inverse. Para siya lang yung nakaselect. Then, Control-C, copy. Then, dito sa ating artboard, Control-V, paste. Alright. Makikita nyo, napakalaki niya. So, hatakin mo lang to. Walang ibang pipindutin. 45 degrees. Dati may shift yan. Alright. So, nire-reduce natin siya according to pleasing sa ating mga mata. Tandaan nyo guys, pag gumawa kayo ng layout, kailangan pleasing sa mata. Hindi yung magulo, hindi yung kailangan nakahipid. Mahalaga yung alignment, ganyan. So, pwede nating tingnan, i-position ba dito, dito, or dito. So, for me, dito siya ideal kasi mas maganda yung spot. Wala masyadong gulo, or dito, or dito. Okay, dito na lang. Kasi para natatakpan yung liki-liki. Alright, move down from arrow tool para unti-unti. Okay. And then, save again for the safety of the artwork. Alright, so meron na tayong product. Meron na tayong image. Meron tayong background. Okay. Kita nyo, doon nadadagdagan yung layer habang may dinadagdag tayo. So, layer, papangalan natin siyang product. Okay? Ito guys, binubuo lang natin. Pero, yung mga ginawa natin sa kanya, yun yung kaninang diniscuss natin. Okay? Then ngayon, kailangan natin gumawa ng text. Okay? Ito, type tool. Isang tools na naman ang matututunan ninyo. Then, kung naaalala nyo, pinick up natin yung kulay ng kuko. Alright? Kulay ng kuko, ang ating gagamitin, eyedropper. Ayun na yung kulay niya. Then, click type tool. Ayun na rin siya. Then, tatype na natin yung ano ba yung tinype natin kanina? Nakalimutan bigla. Ayun. Beauty secrets, natural essence from nature. Okay. Yung lalagay natin dito is beauty. Okay. Naka-capital. Okay guys, caps lock lang. Caps lock para mag-capital. Beauty secret. Okay. Again, after natin ma-type, kasi ito ang gamit nating tools sa ngayon, babalik tayo sa move tool. Then, i-move natin siya. Find the center. Ayan, nakikita nyo, nagkakaroon siya ng line. Means, yan yung center natin. Okay. Pwede mo siyang enlarge manually. Ayan. Pwede rin namang dito sa type tool. Control A, select all. Then, ito, by type. Halimbawa, gawin nating 30. 30. Enter. Okay, so yan po yun. Pero minsan, mas mabilis mag-manual. Yan, manual na lang. Okay? So, ngayon, maiksi na yung ating file. So, lilitan natin. Kasi para magkaroon pa tayo ng room and space for ating other text. So, beauty secret, actually, ang font na to, maraming effect niya na pwedeng gawin. Pag sinelect mo yan, ito, pwede mong ikurba-kurba yan, guys. Pwede mong i-warp, i-arc, vertical o pababa. Okay? Mga effect yan. Ayan, kung anong gusto mong shape na gawin sa kanya. Ayan. See? So, for the meantime, since basic ang ginagawa natin, hindi muna tayo mag-e-effect masyado. Kasi sa mas advanced na yan, baka malito lang kayo.
Ang goal natin ngayon is magkaroon kayo ng layout na merong type, merong text, may product, and then tama yung sukat, ganyan. So, let's do the basic first before we go to advanced. Alright. So, alright. Save natin ulit. Tapos 'di ba ang kinuha kong kulay ng kulay ng subhead is yung labi niya. Alright. Alright. Then ta-type natin ulit using the type tool. Okay. Nature, natural essence from nature. Okay. Nakakalimutan ko. Sorry guys, may memory gap. Okay. Type tool. Click para mapalitan ng kulay. Then natural essence of nature. Okay guys, ito yung nakasulat na to dito. Actually, ang mga gumagawa nito copywriters. Okay? Mga copywriters, sila yung mga mauutak na gumagawa ng mga sulat or marketing copyright for any campaign or any advertisements or commercials na gagawin. Okay? So itong akin, ito lang yung kaisipan ko sa ngayon. Papalitan ko yung font. Andito yung font, guys. Okay? The fonts I want to use is the Dean. I love this font kasi elegante. Tapos papalitan natin, litan natin konti pa. 14. Then balik sa move tool. Control 0 para actual view. Then yan. Okay. Hindi natin inaano muna yung kagandahan ng layout and design, no? Ang ating objective sa ngayon is makagawa tayo ng layout, basic layout based doon sa ating pinag-aralan na step by step. Okay? Then save again. Okay. Tapos mostly meron niyang body text na tinatawag. Body text na dito nakalagay, parang explaining kung ano yung kagandahan ng product. Halimbawa, by using this product, you will have a younger looking skin and blah 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 blah. Ayun, na marami pa po yan na pwedeng idagdag. Na ayun, yan ay para ma-explain yung benefits, yung mga kagandahan nitong produkto na to. At ang magagaling dyan ay yung mga copywriters na binabayaran yung dunong nila. Okay, may nag-chat. Nagtatanong. Alright. Minute ang aking mahiwagang bimpo. Okay guys, dito actually yung mga gumagawa nito, sila yung mga magagaling mambudol, okay? Sila yung mga may magagaling na kaisipan para ibida yung product. I salute all the copywriters guys, lalo sa mga sa advertising agency kasi sila ang utak
ng marketing materials. Kumbaga, aside from the idea or the concept nung gagawing campaign, yung gagawing advertisements, sila po ang lahat ng nag-iisip niyan. Normally, creative directors and copywriters are all-in-one na. Minsan may ganun magaling na mamamayan o magaling na empleyado. So, ang nilalagay dito kung ano yung mga magagandang yung kagandahan ng product, kung ano yung effectivity niya. Alright? So, hindi ko nadadamihan, basta alam nyo na yan. Yan yung body text na tinatawag. Alright? Usually, marami-rami din yan nilalagay dyan. Pero, since practice pa lang naman to, hindi natin muna dadamihan. Alright? So, ayan. Save again, Control S. Tapos yung positioning, guys, kailangan lang marunong kang tumingin ng balancing lang ng Or let's say since mas maganda siyang tumaas ng konti kasi mas malapad yung ating mas lamang yung ating height. Pwede natin siyang i-rearrange. Ayan. Then, pwede pa nating lakihan ng konti. Pero again, wag naman yung tipong nakikipag-agawan na siya dun sa ating main text at saka yung subhead. Alright. So, yan na yan. Then, wag natin kakalimutan mag-save. Kasi pag di tayo nag-save at biglang fluctuate ang kuryente, goodbye layout. Alright. So, naandyan na yan. Ngayon, parang gusto ko ng drop shadow dito. Okay, guys, ito. Yung paggawa ng drop shadow, meron ako nakikitang ibang gumagawa, no? Ginagamit nila yung layer style drop shadow effect. Drop shadow. Ang mahirap lang nito, pag ginamit mo tong drop shadow effect na to, guys. Halimbawa, ganyan, tinabingin natin ng konti. Dinistance natin. Five o 6. Okay, pansin nyo, yung shadow nasa paligid. Kahit sabihin natin, itabingin natin siya. Ito guys, kung saan to naka-point, doon yung nagmumula yung source of light, and then dito sa kabilang side, lower right, andun yung shadow. Yan yung principle lang nito ng angle na to. You use global light, which is global light is the sun, di ba? So yun. Pero parang hindi ideal kasi nag-shadow ka pero andito yung mga shadow mo nasa paligid. May nakikita akong ganyang design which is di siguro nila na-analyze na yun yung shadow. Okay? So meron kaming simpleng paraan dyan na through experience, so hindi ko gagamitin to kasi ayoko niyan. Meron kaming ginagawang tinatawag na technique ni Baroque. Okay? So magtitimpla tayo ng kulay, kung anong gusto nating ilagay. Gusto natin black, di ba? So dito tayo. Then, using the brush tool, lilitan natin by using the shortcut key or ito, kung mapapansin nyo, lumiliit siya. Pwede nyo rin siyang gamitin dito, liitan. Alright? Or lakihan. Okay. Minsan, ito ginagamit ko. Gumagawa ako ng new layer, nung tipong medyo mahina pa ang Photoshop noon. Wala pa yung effect na ganyan. Type natin dito, shadow. Yan. Gumagawa ako manual. Binabrush ko yan dyan sa ilalim. Okay. Gawin natin 100. Ayan. Diba? Binabrush ko yan manually. Before nung mahina pa yung mga Photoshop. Then, gagawin ko, i-blur ko siya. Filter, blur, Gaussian blur. Okay. Nakasilip na kayo ng isang filter effect. Okay? For this time. Then, i-blur ko pa siya ng gusto na mas-soften siya. Sumobra. Okay. Mas soft na. Di ba, guys? Mas soft na siya. Then, ang gagawin ko para mas mag-dark pa siya is from this layer, gagawin ko multiply. Then, i-adjust ko ng konti.
Iaangat ko ng konti para medyo mas mas lumapit sa pinaka sa ating produkto. Shadow. Ayan. Alright. Then, ayoko ng sobrang dilim or sobrang itim, okay? So, yung layer na to, babawasan ko yung kanyang opacity. Bababaan ko into 50 or depende sa gusto kong shade, kung gaano ka dilim. Okay? Ayan. That's the manual way, guys. Okay? Pero syempre, mano-mano yun, kinamay ko lang. Kumbaga, shinape ko lang. So, ito naman ang isang paraan na diskarte rin ni Barok para naka-shape dito sa mismong produkto yung ating shade. Okay? Magkikreate ako ng new layer again. Lalagyan ko ng shadow. Okay. Then, itong product, lalagyan ko ng selection. Okay, hold ko lang yung control. Pansin nyo? Ito, yung kamay na to. Nagkakaroon ng selection marquee. Then, click. Ayun. Nagkaroon siya ng selection. Then, edit. Fill. Okay, may shortcut din yan. So, foreground yung black. Background yung white. Pinapakita ko lang sa inyo yung step by step. Ay, sorry. Andun ako sa product. Okay? Nakita nyo? Hindi ko namalayan, andun ako sa product. Nung ginawa ko, finiliin ko siya, natakpan siya ng itim. So, yung product ko, naging itim. Okay? That's the importance na kung alin yung layer ang iyong kiniklik, doon ka magtatrabaho. Pero okay lang magkamali. Pwede ka naman mag-control Z, undo, ibabalik niya. Okay? Then, kiklik ko yung shadow. Then, edit. Fill. 100% foreground color, which is yun yung foreground natin, yung black. And Control D, deselect. Ayun, andun na siya sa ilalim. So, at least yung shape ng mismong produkto, parehong-pareho tayo. Tapos ang gagawin ko naman, ito isang technique lang din to. Hindi ko sinasabing ito yung tamang proseso or nararapat. Bawat designer may kanya-kanyang technique. Ito lang yung naging effective sa akin. Okay? Marquee tool, gawa ko ng selection. So, ang gagawin ko, i-delete ko siya. Delete sa keyboard. Then, Control D, deselect. Then, babalik ko yung product. Ito yung mata na to, guys. Pag hinide mo, pag kilik mo yan, i-hide niya yung gusto mong itago. Ayan. Okay, pag kilik mo yung mata, papakita niya ulit. So, yung shadow na yun ngayon yung i-filter and blur ko. Ay, hindi nag-effect. Okay. Filter, blur, Gaussian blur. Ito yung ginagamit natin. Okay? Ayan. Kita nyo? Pwede nating babaan pa to para less yung pagka-blurriness niya. Masyadong sabog. Okay, sabihin natin 10. Or 14. Okay. So, pansin nyo guys, yung shape niya, ka-shape nung produkto natin. Kung ano yung shape niya doon. But then, pansin nyo dito banda, medyo meron pa siya. So, gagamitin natin si eraser ngayon. Ito, diskarte ni Barok to ha. Ibang sistema lang to. Aside from dun sa layering na shadow. Kasi ayoko nun yung lahat ng paligid may shadow. Hindi naman shadow ang tingin mo dun. So, i-erase ko lang siya using 50% opacity para mawala lang yung mga medyo nasa taas. Then, bababa lang natin ng konti. Then, multiply para mas maitim. Then, bababa natin yung opacity into 50. 50 or 35. Ayan, 40.
Tapos, baba ko pang konti. Depende yan guys sa sa feel nyo. Okay? Basta alam nyo, basta ang number one ko lagi, pleasing siya sa mata. Okay, parang feeling ko mahina. Naging 23. So, type natin 35, enter. Alright. Move down ko pa siya para mas visible siya. Ayun. So, bakit natin siya nilalagyan ng shadow? Di ba, minsan pag nakalapag ang isang object sa either sa lamesa or kahit saan man, nagkakaroon ng may shadow yan pag may source of light. But then again, guys, no, titingnan nyo yung product kung saan nang galing yung highlights, kung saan galing yung liwanag. So, kung nagmula dito ang liwanag sa kanan, natural, mas medyo bandang left ang shadow. Okay? Kailangan observant kayo kasi kung saan nagmula yung liwanag tapos nandun nakapaling yung shadow nyo, di ba? Parang useless. Alright? Ayan. Tapos erase ko lang ulit yung konting sobra. Alright. Ayun. So, meron na tayong shadow. Para at least mukha siyang nakalapag. Hindi siya nakalutang, di ba? Kahit sabihin mo natin nakalapag siya dito sa picture ng babae, but then, may sense na nakapatong siya or nakalapag siya. Hindi siya yung nakalutang sa ere. Okay. But then, ayun, ito yung isa sa mga hilig ko at mga trip ko laging gawin. Ang magkaroon ng bar. Ayun, lakas ng ulan. Okay. For this part naman, guys, i-correlate ko sa product yung aking bar na gagawin. Which is, gagamitin ko na naman yung eyedropper. Eyedropper. Ito, parang ito yung product signature color niya. I-click ko lang siya. Then, magiging percentage na ito. Then, gamitin ko yung marquee tool. Maglalagay ako ng another layer pero sa ibabaw ni ate girl. Another layer. Lalagyan ko ng label, bottom. Okay, kakapital din natin. Bottom bar. Okay, kanina hindi pa natin to diniscuss kasi wala pa tayo sa layouting. But then, yung tools na gagamitin is ginagamit na rin natin kanina. Okay, gagawa ko ng bar dito. Selection. Then, edit. Fill. Foreground color, may shortcut din yan. Control delete or alt delete. Foreground or background. Okay. Then Control D para ma-deselect, mawala yung selection. Then iangat natin ng konti si product tsaka si shadow. Ito guys, para hindi siya maghiwalay, ang technique yan, select mo sila pareho, then link layers. Para kahit saan mo siya i-move, magkasama sila. Kasi pag hindi sila nakalink, pag minove mo yung product, may iwan yung shadow. Okay? Simple technique. Okay. So, itinask ko ng konti para yung lapat ng produkto is andito sa ating bar. Alright? Ayan. Actually, sa color correlation of colors, pag related sa product, actually minsan mas magandang kahawig din to. Magandang magkahawig din sila, no? Pero for the sake of lesson lang muna, ito muna ang gagawin natin. Or either way, sabihin na natin na ganito. Yung ating text, instead of pink, or itong ating headline. No? Yung ating headline, actually sa colors guys, you can play around. Kaya lang sa mga design, ito ang tip, mostly kino-color relate para hindi barag-barag. Ayan. Beauty secret, di ba? Correlated na siya sa ating kulay, sa ating product. Then ito pwede nating gawing pink para hindi na white para hindi na siya nakikiagaw din. Ayan. 'Di ba? Hindi masakit sa mata. Minsan kasi pag hindi correlated yung kulay, parang kalat-kalat or watak-watak. Yung pink dito okay lang 'yan.
But then, pwede rin nating palitan ng gantong kulay. Kaya lang, magbe-blend na siya. So, hayaan muna natin siya sa pink para naman may konting touch of feminine. Alright? So, save natin. Huwag kakalimutan lagi mag-save. Then, lalagyan natin dito ng okay. Ito yung footing na tinatawag, guys. Depende na yan. Pwedeng lagyan na natin ng available ay, sorry, naka-caps lock. Ay, naka-small. Available to the leading store and ano ba? The leading store and to the leading store and beauty clinic. Ayun lang, pachamba lang guys. Yun lang naisip ko, sorry. Okay. Mali pa yung spelling. Ayan. Again guys, yung spelling napakahalaga, no? Isang maling spelling mo lang dyan is sira agad yung iyong layout. Actually, na-check yan. Type. May check spelling dito. Ay, sa Illustrator pala yun. Okay. So, malaki pa siya. Liitan pa natin. Mali. Available to the leading hindi naman supermarket. The leading store nationwide. Ayan. Then, period. Okay, so malaki pa siya. Pwede natin siyang manually transform. Enter. Move down by arrow. Alignment. Ito guys, isang technique na ginagamit namin para makita yung alignment. Huwag mata sa mata. Etong ruler na to, actually, ang ruler na yan, pwede kang humugot ng guide dyan. I-click mo lang siya, then drag mo doon sa gusto mong pag-alignan. Then, zoom mo siya. O, ayan, di ba? Hindi siya align na align. So, move tool, ibababa mo siya by using move tool. Then, down arrow. Ayan. At least dyan, sure ka na naka-align sila. Okay? Huhugot ka lang dito. Ayan. Undo. Or pwede ka rin humugot dito sa kaliwa. Just click it. Ayan. Alright? Yan ang isang technique para makita yung alignment ng iyong layout. Alright? Undo. Para bumalik siya. Then, pag babalik mo siya, tatapatan mo lang. Kita nyo, nag-iiba yung icon. Ay, yung cursor. Click. Itatabi natin. Or, meron din, i-hide natin yan. So, ayun. Pag nag-layout na kayo guys, minsan titingnan nyo na kaagad yung alignment. Pansin nyo dito mas maliit, dito mas malapad. So, yung ating product, i-move natin konti to the right. Ayan. Kasi napakahalaga ng alignment. Pagka yung alignment mo bali-baliko, masagwa guys. Doon nagkakatalo yung magandang layout tsaka pangit na layout. Okay? Then save, huwag kakalimutan. Minsan nilalagyan din namin ng shadow to, yung text na to. Pero pwede rin hindi na. Pero nasa sa inyo yan. Kung ano yung trip nyo. Alright? So, yan na yan. So, pwede tayong maglagay dito ng okay. Itong marquee pala na to, may square or rectangle. Pag kinlik mo yung alt, ayan, meron din tayong bilog dyan. 4 na klase yan actually. Straight. So, bilog. Let's say dito, lalagay natin yung product price.
So, gagawa tayo ulit ng panibagong layer sa angat sa product. Then, okay, anong kulay ang gagamitin natin dito? Dito natin gamitin yung kanyang labi. Eyedropper ulit. Click yung labi. Then, edit. Fill. Foreground. Control D para mawala yung selection. Then, transform. Laki natin konti para medyo kita. Pero wag naman over. Pwede rin natin i-rotate kung gusto natin. Pero, ayan, mas gusto ko, ganun lang siya. Then, ayan, nasa ibabaw siya ng product. Gusto ko ilalim sa baba ng product. Then, lagyan natin ng label, oblong. So, dyan naman natin ilalagay yung pricing. Okay, move lang natin ng konti para medyo ano pa. So, gagawin natin puti ngayon para puti yung ating text. Normally, ang nilalagay lang P. Kasi generic yan. Hindi natin alam yung eksaktong presyo. For the safety din ng mga nagpapagawa ng ganito, hindi nila nilalagay yung presyo at nilalagay nila lang printed na minsan ini-stamp. Kasi pag nag-iba ka ng presyo, yung iyong layout or yung printed mo, hindi mo na mababago. Magpaparan ka na naman. Okay, so ito gagawa lang tayo ng yung marquee tool. Dito natin magagamit to, yung maliit. Ay, hindi pala. Pangmahabaan pala yun. Ito. So, gawa tayo ng another layer. Gagawa lang tayo ng peso sign. Ito, diskarte ni Barok na naman to. Alt-delete, shortcut. Control-D. Then, duplicate. Duplicate layer. Then, dinuplicate ko lang siya para magkaroon ako ng dalawa. Then, ibababa ko lang. Then, we have our peso sign. Okay? Simple strategy. Tapos, pwede ko na siyang i-merge tsaka yung letter P. Merge layers. Okay. Ayan. Siya yung peso sign. Alright. So, para umangat to ng konti, nilalagyan din natin to ng stroke minsan, layer, layer effect, layer style. Layer style, stroke. Ayan, para mas visible. Ayan, sobrang laki. So, gawin natin 5. Malaki pa rin. Gawin natin 3. Alright. So, 3, bakit white? Para mas kitang-kita. Alright. So, hindi mo natin lalagyan ng presyo. Gagamitin muna natin as generic layout siya. Para kung magbago man ng presyo, hindi na magpapareprint ulit. Halimbawa, nilagyan na natin ito dito ng 200 to 3 or 300. Tapos, pagdating sa store, ay hindi, magmamark up pa tayo. Lalakihan pa natin ng konti. O di, another round of printing press na naman and another gastos. Okay, for the safety, minsan di na nilalagyan talaga ito. Tapos, dinidikitan na lang ng other sticker. Alright? So, ayun, di ba? Ang dali lang mag-layout, guys. Ang simple lang. O, ngayon, meron ka ng flyer. Okay? Kung naalala nyo yung step-by-step na ginawa natin mula sa first, second, third, fourth, fifth, and sixth lesson, ini-apply lang natin dito. May konting add-ons lang. Then, ngayon, nauunawaan nyo na ba yung ating layering? Kasi dito sa layers, andito lahat. Andito lahat ng pinatong mo dyan, yung tinapal mo. So, ayun. Kailangan lang talaga may label. Kasi habang dumadami yan, minsan, hindi mo na matandaan kung alin sa kanila yon. So, mas magandang may pangalan yan. Although, pag tinapat mo naman, nasiselect na siya. Or, click mo yung object or yung gusto mong i-edit. So, di ba? Just by doing simple like this, meron ka ng flyer na pwede mong ipaprint or pwede mong i-post sa Facebook para sa promotion ng produkto mo. Alright? Okay. Disclaimer lang po, no? Hindi ko sinasabing yung proseso kong pinakamagaling or pinakamaganda at tama sa lahat.
ito lang yung proseso na naging effective sa akin for the past 25 years of my career in graphic design and layout. So, maraming iba pang proseso o pamamaraan. May kanya-kanyang technique ang bawat artist or designer. And, um, yun po yung effective and working sa kanila. Okay? So, ito naman yung sa akin. May pagka-old school ng konti, pero may kasamang modern din. As long as ma-execute mo yung artwork, makita mong pleasing, presentable, yun yung mahalaga doon. Okay? Maring ito, madagdagan pa ito ng ilang content or text, depende sa sasabihin ng client or sa gusto ng client. Di ba? For the meantime, in-exercise natin yung pinractice natin or yung lessons natin kanina, and nakagawa na kagad tayo ng isang flyer, no? Meron nga akong nakikita nung nakaraan na pumunta ako ng Tagaytay, isang billboard na meron lang isang produkto, may isang text, then may model. Imagine, 3 lang. Tapos kung ano yung background niya, yun yung kulay din nung sa product. Diba? Minsan, gagawa ako ng ganyan na exercise pag medyo nakukumpleto na natin yung itatackle natin na lesson. Gagawa tayo ng exercise na picture me and let's do what and let's try how they do it. Kumbaga, ipicturean niyo yung kung ano yung gusto niyo ipagaya or ipagawa, kung anong nakita niyo, paano ginawa to, then execute natin. Yun yung fun. Yun yung fun time pagka tayo ay kumpleto na sa ating ginagawang artwork or yung lesson na natackle natin is masyado ng madami or goods. Okay. Imagine kung isa kang entrepreneur or isa kang hobbyist or isa kang walang trabaho. Pag natuto kang gumawa nito, hindi mo na kailangan magbayad sa designer. Sorry sa mga kapwa ko designer ha. But then, alam nyo, hindi pa rin naman lahat kayang gumawa ng design. At saka pagka business manager o mga business person na hindi na mag-aaksaya ng panahon yan para mag-edit. Not unless wala siyang pambayad, okay? Or not unless hindi siya interested talaga gumawa ng sarili niyang ads. Magbabayad yan. Okay? So, hindi pa rin nangangahulugan yun na mawawalan kayo ng trabaho dahil ginagawa ko to. Okay? This is for the sake of learnings ng iba, ng mga kapwa natin, out of school youth, o walang trabaho, na meron namang computer sa bahay, kaysa maglaro lang ng mga games. Magdagdag tayo ng skills, guys, kasi ito mapapakinabangan nyo to. Halimbawa, ganito, meron may business sa inyo. Marunong ka na maggumawa ng ganito. Simple layout. Napakasimple. Diba? Ang simple, mahipid. Pwede mo silang alokin. Pwede ko ba kayong gawa ng advertisements? Pwede kong gawa ng pang Facebook ads? Singilin mo kaagad ng 1.5. Diba? Well, yung rate is depende sa inyo, guys, no? Kasi iba-iba ang rate ng ating client at depende rin sa gumagawa. Siyempre, yung mga mahuhusay, yung mga nasa fine arts at saka advertising, mahal po talaga. Mas mahal. Okay? So, ayun. Sana may natutunan kayo from the lesson 1, 2, 3, 4, and 5, and 6. And then, nagkaroon tayo ng exercise, lesson number 7, by executing kung ano yung ating pinag-aralan from that lesson 1, 2, and 3, 4, and 5, and 6. And sa susunod, mag-a-add-on pa tayo ng ano pa yung pwede nating idagdag dito. Alright? So for the meantime, papaalam po muna ulit ako. Medyo mahaba na ulit ang ating discussion. And sana matuto kayo at pagsikapan nyo madagdagan ng inyong skills. Okay? Ang tanging hangad ko lang ay may bahagi ang kaalaman na to sa mamamayan or sa kapwa natin, baka may maidagdag or maiambag man lang tayo sa lipunan sa ating munting kakayanan at munting paraan. Maraming salamat po. Pwede nyo pong i-share, pwede nyo i-like, pwede nyo pong ibahagi sa ibang mga mamamayan or sa kapwa ninyo, mga kaibigan nyo na gustong matuto ng ganito, na mapapakinabangan nila. Mahal po ang bayad ng ganito, lalo pag nakapag-abroad kayo. Okay? So, ayun. Isasara ko na po muna muli ang ating discussion. Okay. Sorry, nakalimutan ko pala. Pag tapos na yung ating layout,
at ipapasa na natin. Fina-flatten pala natin. Okay, pakita ko lang din. Flatten image. Ayan, magiging isang background na lang po siya. Flatten na lahat. Then file, isi-save as natin. Huwag save lang kasi pag sinave mo, todas ka. Yung layered mo magiging flattened na. Then kaya save as ang ginagawa natin. Then JPEG. Then ayun. Save. High quality. Okay. So ayun, ito na yung pwede mong ipasa or isend sa client mo. At ganito na rin yung pwedeng i-post sa Facebook or saan man nila gagamitin. Pwede rin sa prints. Okay? Pina-flatten natin, tsaka sinesave as para yung original na layered natin, nare-retain natin dahil pag nagpa-revise ang client, meron ka pang editable layered file. Halimbawa, sabi niya, ay gusto ko to ilabas to, i-move mo to. Eh paano kung naka-flatten ka na? Todas ka na. Mahirapan ka na. So, yun po yung technique. Alright? So, flatten. Flatten natin siya. And then, ayun. Then, nakagawa na po tayo ng isang maganda at simpleng artwork na pwedeng mapakinabangan for prints and for Facebook ads. Again, thank you very much. I hope you learned something by this simple exercise and layout of all the things that we tackled from lesson 1, 2, 3, 4, 5, 6. And hope to see you again for another episode. And mapapanood nyo po ito, ipopost din natin sa hindi nakapanood ng live. Ipopost natin sa ating page sa Inspo TV. I'm your host again, Papa Beck, ang lalaking madalas mapagkamalang Becky. Good night!